Bayan, magandang hapon. Siyempre, Gis, taong kasalukuyan at marami pong salamat sa mga kapanalig na nagmo-monitor. Hindi po ako nakapag-live nung nakaraan dahil po sa mga sumusunod na kadahilanan. Medyo nagkaroon po kasi ng malakas sa pag-ulan na ipo-ipo. So naapektuhan po yung aming Converge internet line dito po sa Manolo Portage, Bukidnon. Maraming salamat po at marami pong text ako nakuha sa kabila tungkol po sa pangyayari at nagpapasalamat po ako. Balik po tayo sa studio. Hiling ko lamang po na imbitahan kayo sa panalangin para po sa isang tawag nito, pagpapasalamat sa Panginoon tungkol din po. So, sa mga kapatid naming Muslim ay nagpapasalamat po kami at assalamualaikum po. Nawa ang katahimikan at pag-ibig ang sumapuso po natin sa mga sandaling ito. At akin po kayong inibitahan na manalangin po tayo para po sa pagbibigay ng auspisyo po ng ating Panginoon. Amang makapangyarihan sa lahat. Nandito na naman po muli ang Kuya Ed. At nagpapasalamat po kami sa mga biyaya, pag-iingat mo sa amin. Sa pagbibigay mo ng kapayapaan sa sambayanan ito, Ama, maraming salamat po. At dinadalangin po namin ang sambayanan ng Pilipino na maingatan mo kami, Ama, sa banta ng kaguluhan. Hiningi din po namin, Ama, ang kapatawaran ng kasalanan namin pagkat kami tao lamang, Ama. Ikaw na po ang palang magpatawad. Sa lahat ng nakikipagkaisa sa positibong pananalig at paniniwala ay maraming salamat. At nananalig po kami, Ama, na sa sandaling ito, Ama, sa ngalan po ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. Bayan, nagpapasalamat po kami sa punto na nandito po kayo at ika nga kahit pa paano ay ginawa ko pong solo at inop ko po yung aking comment section dahil po sa mga negatibo at wala rin pong saysay. At nananalig po ako na may patutunguhan po ang lahat ng bagay na atin pong ginagawa. Bumabati po ako sa mga Yumol family, no? At yung mga kapatid ko sa Ilocos, Parañaque, all over the Philippines na rin po. At kamusta po kayo dyan, mga brother and sister ko? Opo. At ito po ang punto natin. Bayan, binabati po ng Kuya Ed TV ang atin pong Vice President
bilang Outstanding Filipina Award in Field of Public Service. In field po ng public service, yan po ang ibig sabihin, bayan, na may accomplishment in field of public service. So, also, that is the reason why na nakikita namin na may kabuluhan, no? At sadyang kahanga-hanga ang ginagawa ng ating BP Sara. Kahit bakbakan siya ng negatibo ay patuloy pa rin po na naandyan siya sa punto. At yun nga po, at dahil nga po sa mga puntong sumusunod ay nakikita po natin na may mga kahalagahan at may mga pagpapahalaga sa punto na nais po naming makita at mga kondisyones. At lumipas ang pagsubok sa atin tungkol sa mga nakikita natin na mga nangyayari, no? Katulad ng 12 billion na utang ng ating administrasyon na napunta lang sa ghost project, at ang lahat na to definitely nadagdagan pagani na, pero wala pong mga report. Wala pong report, wala pong transparency kung saan po napunta ang mga pera. At yun po ang malupit, bayan, na lingid sa kanila, lingid sa katotohanan pong punto, ay nababatid po natin, bayan, kung ano ang mga sumusunod nilang mga hakbang. Ano ang mga sumusunod na nakikita natin tungkol sa kung ano rin ang kanilang interes. Maliban na lang na hindi mawala kay Kuya Ed na akusahan na destabilizer. Nabinyagan tuloy tayong destabilizer kahit magsalita tayo ng katotohanan, anak ng palakang bukid. Basta makapagsalita tayo ng totoo at katotohanan na yun po ang nangyayari, dahil hindi mo pa mapasinungalingan, stabilizer ka na. Go lang. Opo. At ito nga po, after the shock that being created ng mga pulis, after sa mandato ng kanilang performances, dahil sa sumunod sila sa utos ni Diwata Torre, no? May mga pamangkin din po ko na nasa kapulisan. Talagang ganyan. Dumarating po ang pagsubok sa buhay at yan po ay hindi mapapasinungalingan. Diyan po natin malalaman kung ano ang iyong tatag, kung ikaw ba ay sa batas o hindi sa batas. At the damage is already done. Kahit nasa likod noon ay nanghingi ng pasensya o kapatawaran ang mga tropang pulis na naiwan sa Kingdoms of Jesus Christ dahil nga sila ay sunod-sunuran lamang dahil sa kagustuhan ng kanilang mga opisyales. Kung talaga pong sila ay meron pong pagtanggi sa kaganapan na ginawa o ipinautos ng kanilang liderato sa ilalim ni General Diwata Torre, ay meron din po silang karapatan na ito po ay ayusin. Sa paano pong paraan? Pwede po silang mag-witness sa kung ano pong katarantaduhan ng kanilang opisyal. Prior in that case, kasi darating ang time, ipatatawag din sila sa isang committee of grievance. Siyempre, ang IAS naka-prepare na din po sa ganyan. So, isa lang ang gawin nila. Dahil nga sila ay under-rank in position, pwede na sabihin na labi sa aming paglabag, pero dahil na andun na kami, kailangan namin i-carry out. Diba? Obey first before you complain. Well, on that act of reason po, pwede po kayo mawala ng
mawala ng mabigat na obligasyon tungkol po sa nangyari sa Kingdom of Jesus Christ. Bagamat ng una pa dapat, ilan lang si Tore, ilan lang sila. Di ba? Kung mabilis kayo sa interception, diba? Kinudetan yung bigla, palakpakan pa ang taong bayan. Hindi eh. Nangyari na, wala kayong makain. Walang magbigay ng pagkain sa inyo, tubig, pero ang Kingdom of Jesus Christ, inalayan kayo ng tubig at pagkain. Minamatay na, nag-alay na, hindi lang pagkain at tubig, pati buhay. So lahat po yan ay nakaharap sa mandato na haharapin ng pulisya. So pack one, pack all, buo po kayong credence. Kahit po humingi kayo ng tawad, iyan po ay hindi mangyayaring patawarin kayo ng basta-basta dahil sa inyo pong ginawa. Ayun po yung aking personal na assessment na dapat po talagang may maparusahan at ma-discharge dishonorably without faith. Para kada bukas ang kinaumagaan, makikita nyo yung sitwasyon, puta, kung di na lang sana kami nagpauto sa putang ng Diwata Torre. Talaga pong ganyan. At lumalabas po sa isang assessment ng amin pong legal, no, na ang lahat, kung inyo pong uobserbahan bayan, ay nagulat si Marcos sa tindi ng loyalty ng Kingdom of Jesus Christ, ng taong bayan, at ng mismong Dabawenyo. At yun nga ang punto na ikinaiinggit niya. Kasi sa kanya walang loyalty. Ito sinasabi nyo, itong mga BBM, mag-loyalty sa kanya, kasinungalingan. Hindi po. Kung sila po ay tunay na BBM, sila po ay nagising na sa katotohanan, naginising natin sila. Kaya nga sila naging parte ng 31 million. Yung mga labis na sumisira, dumudungis pa rin sa likod ni BBM, yan ang mga dilawan para malaglag, para masira, para ang galit ng taong bayan ay mapapunta sa kanya. Inoldo, nakikita po natin bayan na siya po ay meron din katiwaliang ginagawa dahil sa interes, no, sa salapi at kaba ng bayan. Opo. At dumating din po ang punto na ay nasaktan na po kami, mga taga Mindanao, na dumarating na po ang pampublikong usapin tungkol po sa napipinto at gusto namin mangyari bilang taga Mindanao. Patuloy po kaming isinusulong, no, sa puntong ito magkaroon ng ma-separate ang Mindanao sa Luzon at sa Bisaya. Dahil sa mga nakaraang mga administrasyon, wala po talagang napala ang Mindanao, maliban na lamang ng umupo ang Kuya Digong. Bagamat sa puntong ito ay inisip niya pa rin na ang proyekto ay mapunta mismo sa buong sambayan ng Pilipino. Kaya hindi po priority ni Tatay Digong ang Mindanao. Tignan nyo. Marami pong dumadalaw sa bahay ni Digong. Napakasimple. Dungawin kayo sa gate. Walay gwardiya ang gate. Pero sa iba yan, tignan mo yung congressman. Sila Congressman Kawatan, tignan mo. Nasa Dasmariñas Forbes Park, nasa Ayala Alabang. Hindi mo masilip ang tuhod, hindi mo makapitan ang gate kay katakot-takot na security presence nila. Pero si Digong, tingnan niyo. Punta kayong Davao. Wala ni ho. Yan ang inyong dating presidente. Mapagmura dahil ekspresyon niya.
Minumura niya sino? Sila Ayala? Sila Subel? Sila Kuwangko? Sino? Sila Pangilinan? Mapagmura. Minsan ako nagmumura eh. Pag sobra ako sa expression, mumura ako. Dahil yun ang kalayaan ko. Dahil yun ang nakikita ko. Doon lumalabas ang tunay na pagkatao ko. Pero sa punto, narratively. Kaya nga po ito ay totoo lang. No? Kahit ngayon, mula nang umupo si BBM, may project ba si BBM tungkol sa amin? Wala. Ang continuation lamang po ng project ni Kuya Digong nung nakaraan taon, continuously nung project niya, ayun lang. Kaya nakikita namin ng unfairness situation magmula kay Cory Ramos, Joseph Estrada, Macapagal Arroyo, lalo na kay Pinoy. At lalo na ngayon, hindi nyo tinignan ang food basket of the Philippines. Dati, Nueva Ecija, pero wala na. Nueva Ecija, bilyar na. Puro subdivision, wala nang makain. Wala nang mapagtaniman. Kakaparanggot na lupa ng magsasaka, bibilin, aangkinin, gagawa ng rason para mapasa kanila. Ganun kasimple bayan. Pero patuloy at patuloy pa rin ang bayan ay umaasa. Alam mo yung bayan, matigas ang ulo ng bayan eh. Ng taong bayan, matigas ang ulo. Bakit? Hindi po yan nawawalan ng pag-asa. Sinasamantala lang ng iba. Kaya po, ang nais namin pong mapahiwalay ang Mindanao at magkaroon ng gobyerno. Sabi nga nila kanina, Kuya, bawal yan. Hindi yan bawal. Bakit ang Malaysia at ang Singapore, Tunisia, nagkaroon sila ng sarili nila? Dahil alam nila na ang para sa kanila ay para sa kanila. Kung ibibigay nila ito katulad sa Malaysia, ibibigay nila sa Singapore. Hanggang ngayon, magsasaka lang ang Malaysia. Diba? Ito yung tinatawag na makasaysayan o sinasabi nating self-determination. Kaya po naming Mindanao ang humiwalay sa Luzon at Visaya dahil po sa self-determination. And we are very well self-determinated kasi po ang food basket ay nasa Mindanao. Ang source of mining nasa amin, kaya po namin. At ang point of maraming mga source of bulawan or ginto mining nandito sa amin. So kaya po namin. Kaya po namin. At sa labas nga, meron na pong may petition na pong nakaabot sa United Nations that kailangan po namin. At kaya namin i-provide ang sinasabi namin self-determination. At yun nga po, ang inaano namin ay ang Federal Republic of Mindanao. Kasi ang pinaka-source na pinakamalaking buwis ay ang Mindanao. Tapos, barya lang ang itapon nyo. Bigyan kayo ng 300,000, itapon nyo sa Mindanao, 30 pesos lang. Bigyan kayo ng 1,000,000, tapon nyo sa Mindanao, 100 lang. Pero sa Mindanao galing yan. Kaya panahon na po na sinasabi nila na hindi mabubuhay ang Mindanao kung hihiwalay sa Pilipinas. Nandun na po tayo sa punto in fairness naman, sa talamak na sitwasyon, NCR lang ang lumalamon. Diba? Sa salitang paglamon, NCR lang ang lumalamon. Na kung ano-ano mga buhayang proyekto, unlisted
unprojected, wala pang transparency. Kaya isinisigaw po namin ay Federal Republic of Mindanao or Mindanao Federal Republic. Pero mas magandang pakinggan kung ipagkakaloob by voting system, Federal Republic of Mindanao. Sarili na po namin ang aming watawat. Sa ilalim po ng watawat natin, Pilipinas pa rin ang flag pero may nasa ilalim. Katulad po ng Kansas, Dallas, diba? Argentina, may mga may mga Ohio, diba? May mga republic flag sila kung tawagin, national flag ng United States, tapos merong isang column. May column state. So, magiging state na po kami, Federal Republic State of the Philippines. Ganda, no? Para po ang pera ng Mindanao ay para sa Mindanao lang. At kung ano po ang pera sa Bisaya lang. Kung ano po yung pinagmamalaki ng Luzon, pagmalaki nyo. At kung ano ang yabang ng NCR na hindi daw kami mabubuhay, titry nyo. Ganun lang asar ang taga Mindanao. So, yun po yung aming pangarap na dumating ang panahon na kami po ay tawagin ng Federal Republic of Mindanao. Federal na po. Pwede naman din Federal Republic of Visaya, Federal Republic of Luzon, diba? Tapos Federal National Republic of the National Capital Region o Manila, sa inyo na yan. Pero bungkalin yung inyong bungkalin nyo na maayos. Kaya nga, siguro ito na po yung sagot para nga unti-unti naman din kaming, although nadidevelop naman po kami kahit papaano, dahil kahit may insurgency, normal na ang, alam nyo na, ang Pilipinas ay kahit sa Bisaya, kahit sa Luzon, di ba? May kaguluhan, insurgency, mga MPA. Kahit dito, dalawa pa nga dito eh. Talo pa kayo kung insurgency lang. Talo kayo ng Mindanao. Kaya may MPA dito, may MNLF pa, tsaka MILF. May armed group pa ng Muslim, di ba? At kinaklaro din po namin, base po sa isang report po galing sa aming mga kabaro, na si Kibuloy po ay hindi hinuli. Si Kibuloy po ay hindi nahuli, bagkus ito po ay tinulungan ng isang gobernur ng Muslim para masolve na po ang problema dahil nahihirapan na po si Mr. Kibuloy tungkol po sa pamumuwersa at pagmamalabis ng kapulisan tungkol po sa nangyayari at nagaganap sa Kingdom of Jesus Christ, pati po yung kanilang pagmimina at pag-aakala na patuloy pa rin, na andun pa rin may bunker. Supalpal. Kay bakit? Sa Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, sumuko. Sa tulong ng isang gobernador. At yun nga po, kinokorek namin, no? Dapat na ito pang nakaraan ito. Kaya alam niyo naman, meron tayong obligatory. Meron din tayong inaatupag. Kaya pag nawawala ako sa live, katakot-takot na tanong yung sabi nga nila, Kuya, nahuli ka na ba? Ay, Kuya, napatay ka na ba? Nabaril ka na ba? Tangin ang buhay. Pero pag marami nagangad ng buhay mo, lalo kang iniingatan ng Diyos. Sige po, tuloy po tayo. At yun po ang katotohanan. No, bayan, kinukumpirma po namin na si Kibuloy ay sumuko sa ISAP at hindi po nahuli ng mga buwang nila Abalos at saka ni Marbil at saka ni Diwata to. Hindi po mapupunta sa kanila ang credit, ang papangit po nila. Obvious. Ang lalakas ng dating. Sabi nga yun nga 'di ba? Burdol. 'Di ba? Ang laki. Sobrang tutok, 'di ba? Pero tinan mo. Sobrang tutok kay Kibuloy, 10.5 billion within 15 minutes.
Tangina, 10 10.5 billion. Tangina, appropriately within 15 minutes pag Marcos approve agad ni Mas. No? Pag sa kanila ang pagkuha ng pera, wala sila ni ha, wala ni ho. Nakakaya tuloy. Bakit? Babasahin ko sa inyo, nakakaya. 40 million DD. At para malaman nyo, update. Bayan, 40 milyones na po ang DDS supporter. 40 million na po. Nagsama na po ang dating BBM supporter at Duterte supporter. Ano po yan ha? 40 million na yan. It is mean dito pa lang. Wala pa yung all over country. Wala pa. Opo. At pero in fairness naman, nakakasakit ng kalooban itong Congress at saka Senate to appropriate budget. Basta budget ni Bangag. Putang ina, wala pa sinasabing letra. Yes, approve. 10.5 billion within 15 minutes pag Marcos approve agad ang animal. Ito po, galing po ito sa Congress. Yung mga tropa po natin na security. Paano po yan? Hindi po tayo nagre-report dito, although kahit po late, basta tinuod. Kahit po late, basta totoo. Kahit po late, basta tama ang timplada ng report natin. Walay labis, walay kulang. So, yan na po. At ang 40 million na DDS supporter po ay alam niyo naman, kahit maghimutok yung mga BBM at saka dilawan yan, wala kayo, walang di mananalo. Yan, pag nag-project yan, 40 million, pag nilatag namin yan, lahat na naka-line up kontra administrasyon, di mananalo. Maliban na lang kay yung aming kuya na si Kuya Ariel Kerubin ay nasa National Party. Maganda, although kadugo ika nga, when you become a Marines, you're always a Marines. Hindi mo po pwedeng iwan. When you are become a Ranger, you'll always be a Ranger. When you are become an Army, you will always be an Army. When you are become an Air Force, you'll always be an Air Force. Kaya napakahirap po. Kilala namin Battle Test, Medal of Valor po talaga yan. At ika nga, kahit nakasama namin sa Abubakar, nakita namin yung gwapo talaga. Ika nga, talagang masasabi. Sir, papalapad na agad si Big Boy. Talagang ay commit kami. Kaya nga po, nagkaroon ng meeting nung Monday, yung grupo ng Navy, Air Force, AF retired Marines, karoon ng meeting na talagang itinutulak. Ang sinasabi ko lang is ganito, hindi po namin pwedeng talikuran ang aming kabaro bilang Marines. Pero andun siya sa National Party. Siyempre, basta mga sundalo, mga ganyan, National Party talagang hinahanap ng mga yan. Pero, siyempre, may dungis Pero, ika nga, hindi naman kasalanan ni Pedro, ay kasalanan ni Juan. Kaya, nananalig po kami at, ika nga, ibinibigay namin yung punto ng aming pa rin pagsuporta. Kung ano po ang kakalabasan nito, siyempre, on the line of services, makikita niya naman on actual probation kung tama pa ba o mali na siyempre.
Kaya nandun pa rin po yung aming pagsuporta. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, yung proposed budget of 2025. Naglakihan. Nagtaasan po. At malalaman nyo kung gaano kalaki. Kung gaano kalaki ang budget ng ating OBP. Number 1, Office of the President is 4.5 billion peso. Taas ano? Taas po, 4.5. Plus ito pa, 10.5 within prior of 15 minutes plus yung mga uncertain proposed na pera na unreported. Walang description, walang report, walang transparency. Yung 5.7 trillion na napunta, ang 800 billion na napunta yung mga ganito, ang transparency po, wala pong report yun. Kaya dapat yung ating audit, uptick, i-audit sila hanggat maaga ay para makita natin kung may natira pa. Pero ako, tangina, Romualdez, doon sa Tingog Party List, doon lang ibinagsak. Doon lang ibinagsak ang 30 billion galing sa PhilHealth. Number 2 is Department of National Defense. Wala na si Gibo. Hindi na nakayanin, hindi na nasikmuraan, di ba? Hindi na nasikmura. Ang NICA, National Intelligence, 991.2 million. Di ba? 991.2 million NICA, pero nalusutan sila ni Mahadera. NICA! Lalaki ng putang na, lalaki mga report naman, di ba? Intelligence ng kaning lamig o intelligence sa bahaw. Dapat na-counter nila to kung sa backdoor, di ba? DILG, nakaputang na department, 906.8 million. DILG yan. Ano kaya ang gagawin nila sa 900 million? Paano kaya nila ito itatago, no? Plus, the DOJ, 579.4 million. Anong ginagawa nila? Anong ginagawa ng DOJ? Ang DOJ ba lumalabas for subject for operation? Sila ba'y nagkakandak ng appropriate intelligence? Pumupunta sila sa bukid, pumupunta sila sa mga probinsya, nag-hire sila na sinasabi natin martial, nagkakandak sila na sinasabi natin na yung martial group na siyang mga huhuli sa may mga arrest o mga fugitive, di ba? Wala eh. Anong departamento sa DOJ ang paglalagakan mo ng 579.4 million sa opisina ni buti na lang survive na Boying Romulya. DILG 906.8 million para saan? Anong project sa DILG? Traffic aid? Ano yun? Mga hearing aid? Mga body cam? Ano yun? Anong project nila dyan? Di ba? Yung mga ganitong naglalakihan po, nagmimilyonan, naku, Mario Joseph, kung ilagay nyo lang dyan is 800, yung 0.8 lang ang ibigay niya sa DILG para makasustain lang sa mga services. Tapos itong DOJ, yung 0.4 lang ang ibigay nyo, kay Serimulya lang din ang kakain niya. Wala naman. Anong departamento sa DOJ ang paglalag? Ito lang. Kasi galing ako sa... nag-ungay-ungay din po tayo sa Witness Protection Program. Mahirap pagsabi. Pero
Ano yung ano no? Pagpasok mo, meron dong half court. Pagkatapos ng half court, nandun yung istambayan ng mga security na magpo-provide sa witness protection program. Tapos under no, kada departamento na lang ng DOJ. Wala na. Walang boat, walang canyon, walang no others. No machine gun, no. Saan yan? Saan gagastusin ng DOJ at nung DILG ang kanilang mga naglalakihang budget proposal of 2025? Ate BP, pag ikaw naging presidente, pwede ba? Pakikelaborate mo itong mga to. Pagpagin natin nito, may matitira pa dito. Hindi nila to kayang, pa-audit natin yun, totoo mag-audit, hindi nila kayang i-audit ito. 906.8 million ng DOJ, ng DILG, service na naman, patrol na naman. Puta, hindi kayo marunong mag-ingat ng patrol ninyo. Hayaan nyo na lang na ganyan lang nakatambak. Hindi kayo katulad ng AFP na putang na yung 6x namin nung panahon pa ng Vietnam War. Pero gumagana pa. Putang na kayo, kada uso, putang na, bili kayo ng bili, pero walang nagme-maintain. Ano mini-maintain ninyo? Tinan mo yung bawat kampo, bawat police station, nakatambak yung mga bulok na sasakyan. Gawa nyo ng audit report, tapos baligyan nyo. Pagka baligyan nyo, bumili kayo, pagsama-sama nyo, bili kayo sa scrap. Bili kayo ng parang semi-6x. O weapon carry or Kennedy. Gawin ninyo. Wala eh. Tingnan nyo. Ikumpara ninyo ang inyong headquarters sa headquarters ng Army, sa headquarters ng Air Force, sa headquarters sa Navy. Lahat tumatakbo ang mga vehicle. Pero kayo ang putang ina. Diyan sa South Sector, nakatambak. Kayo umaasa kayo. Nakapagbago na naman ng DILG, palit na sub mo. Wala kayong pag-iingat sa mga issue. Kasi ang pinag-iingatan nyo, yung grupo na sindikato. To serve and protect the system. Dapat ito, i-maximize and then i-audit. I-audit siya. Iba na ngayon ang susunod na Pilipinas, iba na. PIDEA, 500 million. Isang kolimpit lang. Isang ganyan lang ngayon. 500 million. Total, may mga personnel na kasi yan na recruit, mga organic. Department of Transportation, 405 million. Ano naman ang project ng Department of Transportation? Ano yun? Yung nakakaya sabihin pero plate number, driving license ID, yung 400 na yan, 405 million, Department of Sa inyo din, sa hanay ninyo, ang dami-daming sira na sasakyan. Bakit hindi ninyo i-scrap at ibenta? Kahit papaano, may pambili kayo ng bigas dyan, may pambili kayong mantika, may pambili kayo ng mga used oil. Sunugin nyo yung DOTC. Lalakas nyo kumain ng salapi, lalaki ng budget nyo. Pero tignan mo, sa ospital, magkano ang budget? Mamamatay na lang ang tao, magkano ang budget? 30 pesos? 300 pesos? Pero kayo, tingnan nyo. Ganyan ba yung mga proposed project na unexplainable? May transparency report na ba itong mga ito? May mga program project and proposed project compliance na ba ito? Para makita natin kung talagang totoo nga na kailangan ninyo. Putang ina. Lahat yan coterminous yung mga yan. Inupo yan ni BBM lahat yan
OBP, siyempre, Office of the President, siya yan. DND, tao niya. NICA, tao niya. DILG, si Abalos, tao niya. DOJ, si Boying Rimulya, tao niya. PDEA, tao niya. DOT, tao niya. Putang ina, oo. Grabe. Grabe. NSC, 250 million. DSWD, 18 million. Alam ko na yan, yung 18 million, kalakip dyan yung para sa project, para sa mga elementary, high school daw, ha? Compliance, itotal mo yan, 18 million, tignan mo ang lahat ng mag-aaral, at saka high school, at saka college. Tapos ito, yung OPAPRO, 60 million, Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliations, and Unity. Meron siyang 60 million. Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliations, and Unity. Ha? Sinabihan pa ng reconciliation. Anong nire-reconciliate ninyo? Anong programa meron kayo to reconciliate? Subject for Unity. Itong Office of the Presidential Advisor and on Peace. Presidential Advisor on Peace, tinanggal nyo nga yung LCAC na yun talaga ang importante at kailangan, ha, ng mga probinsya, ng mga tribo, ng mga nasa bukid. Yung pala, OPAPRO, meron pala kayo. Office of the Presidential Advisor on Peace. Sige nga, anong problema sa insurgency ang inadvisean nyo ng for peace? At nag-reconcile kayo, subject for unity. Ano? Wala! Meron ba? Meron bang sinasabing programa ngayon na meron tayong peace negotiation and etc. Pakikipag-usap sa mga MPA na nagbibigay ng protection at budget na nasa Kongreso at saka nasa Senate, mag-e-eleksyon na naman, sila na naman ang manggugulo sa mga probinsya, habol-habulin na sila ng mga kapgo. Sayang ito, 60 million na to. Itong 60 million na to, na idagdag ito para sa mga pambili ng gamot sa mga may sakit, tulad ng mga elderly, kailangan nila ng vitamin, kailangan nila ng losartan, kailangan nila ng ganito. Ano to? Tapos, AMLAC. Yung AMLA, 7.5 million. Ano ang trabaho ng AMLA? Di ba ang trabaho lang ng AMLA, i-monitor ka kung meron kang transaksyon, ha? Nagre-report ang bangko, ha? Dahil nasa BSP man ka, magre-report sa opisina mo. Meron pong transaksyon dito, nagbabayaran ng kalalaki, trilyones, bilyones, pero wala item. Walang legal transactions based doon sa sinasabi natin bank transaction. Walang proof of transaction, walang proof of life ang kanilang transaction. Bigla na lang magbabayaran, bigla na lang gano'n. Di ba yan ang trabaho niyan? Kung yan ang trabaho niyan, hindi niya na kailangan ng ang AMLA. Hindi niya na kailangan ng 7.5 million. Bayan, i-add on para sa kailangan ng mga mag-aaral ng Pilipinas sa elementarya, lalo sa mga tribo. Doon na lang nila ibigay yung 7.5 million na yan. Kaysa manghingi pa ng 10 million si BP Sara para magkaroon ng learning book. Ito, ang laki-laki, ang dami pagkukunan, ang daming dapat tanggalin. Hutang inang buhay yan, ang dami. Oh? 7.5 AMLA. Anong trabaho ng AMLA? Mag-monitor lang naman. Kung walang transaksyon, di wala kang dapat na trabaho. Kung wala kang dapat na trabaho, wala ka naman dapat ganyang kalaking budget kasi nasahuran man ka. At tungkulin ng bangko, base sa batas ng BSP at saka PDIC na magre-report sila. Di yahay ka na, nakaupo ka lang doon na attorney,
No need. Pero bakit may 7.5 million? Pangalawa, itong APRO, OPAPRO, o Office of Presidential Advisor on Peace, Reconciliations and Unity. Wala pa nga kayong ginagawang reconciliation. Anong ni-reconcile ninyo? Anong in-advise ninyo? Hindi nyo ba alam yung Office of the Presidential Advisor on Peace? Hindi nyo ba alam pwede kayong sumagol? Pwede kayong mag-intervene sa kaso ni Kingdom of Jesus Christ? For peace man. Reconciliations and unity. Di ba? Kung gagamitin natin yung effectivity ng trabaho mo, wala eh. Ito, yung mga lintik na to, ito mga dagdag na to ng mga kung ano-anong ahensya na hindi naman, pinagtataguan lang na to ng pera. Dito lang ang administration nakakakalam. Tulad nito, Office of the President, anong laman ng 4.5 billion? 4.5 billion? Ano to? Trip to trip? Trip to heaven? Hutang na, ganyan na ba? Ganyan na ba katorpe ang mga panukala para sa progresibong pangangailangan? Ang PAGCOR, humihingi ng 4.4 million. Anong trabaho ng PAGCOR bayan? Di ba magpa-implementa ng sugal? Manugal ng manugal. At para meron silang buwis, katulad na nangyayari sa Pogo. Tangina, yung Pogo nga sa Cavite, untouchable. Hello, mga Cavite dyan. Marami, kahit sa San Juan, kahit sa Marikina, may Pogo, mga nakatago lang. Ganyan katindi ang Pilipino tungkol sa sugal. Pero sa China, hindi yan po pwede. Magmula sa sugal, drugs, beer house, alak at kung ano-ano pa. Bawal yan. Ang kaso niya sa China, kamatayan. Pero dito sa Pilipinas, ang putang ina, tayo pa ang promotor ng sugal. Kita mo, December 31 pa matatapos yung sinabi niya, effective no! Wala na pong sugal. Wala na pong PAGCOR. Pinalitan na lamang po namin ang pangalan, okay na namituyin. Utang ina, basta katarantaduan, napakagaling ng Pilipinas pa. Galing itong mga putang ng ano. Kahit hindi ka magmura bayan, napapamura ka eh. Kahit masyado ng salaula. Nasasalaulaan na tayo. Bayan, nasasaulaan na tayo. Dapat ito talaga pag dumating ang panahon. Ipaparada natin itong mga to sa, sa Liwasang Bonifacio, mga nakahubad ba? Bakit ang ibang bansa na idadaos sa international na plaza kung paparusahan, kung parurusahan, di ba? Putulan ng kamay, putulan ng kamay, putulan darili, putulan ng darili o daliri. Wala, gagrabe ang putang magmula sa Office of the President, 4.5 billion. Ganun bang kailangan? Ganun ba kalaki kailangan? Putang ina, ay bayan, ibigay nyo na lamang po yan sa mga hospital at paaralan. Makapag-aral pa yung mga nitibo. Ilibre nyo na sa paaralan, sa bayad ng paaralan ang mga college. Yung pre-college institution, pre-college institution. Yan, pwede po yung DND, Department of National Defense. Yan, pwede po. Ibaligtarin nyo na lang, 1.8 billion, yung 4.5 billion, ilagay nyo sa DND. Para bumili ng tangke, eroplano, gumawa ng barko, para, sa West Philippine Sea. Palakasin natin ang tropa. Padami tayo ng padami na sundalo. Anak ng putang ina. Pag sinampahan niya ng mga Navy, lubog ang barko. Kadami-dami na sundalo ng Navy. Ang lit-lit yung barko ng Navy. Puta, dilubog yan. Damihan. Gawan, baligtarin. Yung nika, ilagay din dito sa DN. Alam nyo dapat talaga, yung Department of National Defense, ang may pinakamalaki na budget proposal. At magkaroon tayo na sinasabi natin National Defense or National Guard. Yan ang pinakamaganda. Magkaroon tayo ng National Guard para hindi na maantala ang pagtawag sa pulis, hindi na maantala ang pagtawag sa AFP.
Kaya meron tayong National Guard, katulad sa ibang bansa, meron talagang national security. Meron silang National Security Force. Tanggalin natin yung kapgo. Isama natin sa National Guard. Bila ng helicopter, paggawa ng kanyon, paggawa ng missile, kung ganyan ang kailangan. Dugang, ibawas lahat. Bigyan lang, tag-1 milyon lang. Ang lalaki, putang ina, hindi naman kayo nagtatrabaho. Kaya kung nagtatrabaho kayo, hindi kayo natakasan ni Alice Guo. Hello, Your Honor. Gisa siya ngayon sa Senate. Huwag mo ituturo. Tuturo mo. Kegoy. Ha? Huwag mo tuturo. Pagkor 4 milyon. Yung pagkor pa lang, pag may nagsugal na, pagkor ha? Pag nagsugal na, huta na kaya niya ng buhayin niya sarili niyang bahay. Hindi na kailangan yung proposed national budget. Para saan yan? Pambili niyo ng baraha? Yung 4 milyon na yan? Buta lahat ng pasugalan, permit pa lang eh. Sa pagkor pa lang, bilyon-bilyon ang inyong natatamasa. Ngayon, kulang pa. Kailangan nyo pa ng 4 milyon. Putang ina, dilap mata. At ito ang pinakamalaki bayan. Ang pinakamalaking budget sa lahat ng departamento ng Republika ng Pilipinas o sa Republika ni BBM o sa Republika ni Bangag ay ang Office of the Vice President. Ang laki! Ang laki ng budget! Ang laki! Ang laki-laki ng budget. Ang laki-laki ng budget. Putang na, laki-laki ng budget. Bayan, laki. Ang laki ng budget. Lahat ng zero sa element of 12 sa table mathematics, nasa kanya. 0 trillion, 0 billion, 0 million, 0 100,000, 0,000, 0 100, 0 100, 0 peso. Ang laki! Ang laki-laki-laki ng budget ni BP Sara. Pero ang laki-laki ng accomplishment ni BP Sara. Tangina, kahit hindi naman kami Duterte, mapapa-Duterte kami. Lumalaban mag-isa, dinudurog ng mga MPA kasi sa LCAC, pero nanalo ba sila? Hindi nila alam ang kanilang ginagawa kasi gunggong at gago sila. Ipahiya mo yung table o ang tao na pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kung gunggong at gunggong ang ating Pangulo, ang susunod na Pangulo, walang iba kundi si BP. Pero tignan mo ang budget. Ang laki! Zero budget! Putang ina, zero budget. Putang ina. Kung magtag-isa kami, piso-piso lahat ng tao, ang mamamayan, ilang tayo, piso-piso lang, tinalo kayo lahat sa budget ninyo. Tag-100 na lang kami, tatalunin kayo. Pero hindi niya tinatanggap dahil nga may gobyerno tayo. Nagbabayad ang taong bayan ng buwis. Para no? Para nakawin nyo. Nakakahiya. Office of the President, 4.5 billion. DND, 1.8 billion. NICA, 901.2 million. DILG, ni Abalos, 900.6 million. DOJ, ni Rimulya, 579.4 million na wala namang ginagawa. Putang inang buhay yan, oo. Mapapamura ka talaga ang puta. Kalaki-laki. Laki. Sa naghihirap na tao ng mamamayan. PDEA 500. O sige, it is still a cost. DOTC, ano yan? Pamplate number, tsaka ID sa license. NSC, National Security Council, ano yan? 250 million. Anong trabaho niyan? Anong pinatunayang trabaho? Anong pinatunayang accomplishment? Meron ba ang National Security Council? DSWD, ang dami. APRO, AMLA, ang dami. Eto pa lang oh. Pagkor, tanggalin mo na, 4 million na. AMLAC, tanggalin mo na, 7.5, meron na tayong 11.5.
apro tanggalin mo na, 11 plus 71.5, 71.1 million. Plus, ano pa, DOT, wala naman din yan. O, PDEA, ang pinakamaganda, bawasan ang DOJ, DILG, ang NICA, ano bang report ng NICA? Nahirap naman si Columbus. Oh. Hirap naman. Ang laki, 991.2 million. Kung 900, malapit na siya maging bilyon. Pero ano ang accomplishment ng 991.2? Anong accomplishment ng NICA? Di lagay mo na lang yan sa isap. Okay, napagkatiwalaan pa nga ni Kay Buloy ang isap kaysa NICA. Halatado, galit na galit no? Ending. Tapos, ang pinakamahirap na posisyon, ang pinakamataas na ranggo sa ating republika, ang Vice Presidente o ang ikalawang Pangulo, ang opisina ng ikalawang Pangulo, napakalaki! Laki-laki na zero. Kakahiya ang puta. Nakakahiya kayo! Huta pukaw na mo! Kakahiya kayo, kitang-kita sa madlang people, yung kaparaanan ng inyong mga pagnanakaw. Plus, FBI nandito na sa Pinas. Dito natin malalaman kung ano. FBI FBI hat na hat makuha. Nananawagan po tayo sa AFP, hat na hat silang makuha. Hat na hat. Dito na ang kalbaryo ng Pilipinas. Dito na to magkagulo kapag ginawa nila na inabuhay sa buhay to. Ayaw ng katahimikan ng putang inang gobyerno ni Bongbong Marcos. Ayaw. Gusto ni Bongbong Marcos, tangina, trip to heaven ba? Ayaw. Bayan, ayaw. At dito natin malalaman, may tinatawag yan na batas. Kung malalabag ba ang batas at matitrigger. Ito, yung mga nakatago na lakas, sasandatahan lakas sa AFP. Ito yan, itong inaantabayanan. Ilan lang sila, 15-20, FBI? Ano ka? Tangina, kahit grupo lang ng NBI yan, hindi yan gagalaw. For the power of what we call this sovereign authority. Di kakayanin. Pero kung isusugal ni BBM, para wala na siyang kaso, pwede. Ganun lang 10.5 billion. Ito yung sinasabi ko kanina. At sabi niya pa kay Abalos, sa isang interview kay Buloy. Bakit kami ang lagi niyong tinitignan samantalang ipinatutupad lang namin ng batas? Hey! Yeah! Kinanamitin. Bongbong, ipinatutupad ang batas at sumusunod lang kayo sa batas. Di ba sabi mo yan? Dinaldal mo yan. Sa bunganga mo galing yan. Papakitaan kita ng batas kung ikaw nga ay sumusunod. 203 billion state taxes. Nagbayad ka ba? BBM ng 203 billion kung ang ikinakatuwiran mo sumusunod kayo sa batas? At ang batas na yan, gaano kalaki yan? 203 billion. Anong taon kayo hindi nagbayad at umabot ng 203 billion state taxes? Kailan kayo? Anong taon? Anong buwan at anong taon nag-start yan? Hanggang sa ngayon? Tangina, presidente ka na, Bongbong. Hindi ka pa rin nagbabayad. Tapos gusto nyo maipatupad ang batas at sinasabi mo tumutupad kayo sa batas. Anong batas ang tinupad mo ito? Ang laki-laki. 203 billion state tax. At hindi nyo nakuha ang pagsuporta ng Supreme Court dahil 57 hectares as declared
by ill-gotten wealth sa Paway, Ilocos Norte. Balik nyo na. Sumusunod kayo sa batas. Putang ina, maniwala ako. Putang ina. Sumusunod kayo sa batas, bayan. Ang batas ay inyong mga representasyon. Kaya nagkagulo sa Kingdom of Jesus Christ. Kaya sumunod kayo lahat. Ang aliporis mo, ang aso mo, sumunod sa batas. At ang 203 million state tax ay sumunod din kayo sa batas. At ang inyo pang mga unprogram titled, uncovered program again, na pinagdadausan at pinaglalagyan ninyo ng mga pera just to convert. Kasi bakit? Alam niyo na hindi na kayo. Tapos na ang istorya nyo. Alam nyo na BBM, ngayon pa lang alam mo na natapos ka na ka. Dahil doon sa expose ng batak pa mo. Nung makita mo yun, tapos, alam mo na sa sarili mo na tapos na. Bakit hindi lumalabas si Tasier? Di ba sa lahat ng okasyon mo, nakalabas si Tasier? At si Tasier pa ang pinakagwapa among the beauty? The beauty and you are the beast. Tignan mo yung mukha mo, walay tulog, magkahawig na kayo ni Rimulya. BBM, para hindi ka na mabastos pa. Para hindi na dumating pa ang salaulain ka ng taong bayan. You have to decide. And the people will wait at irerespeto nila ang iyong desisyon. Hanggat kaya mo pa. Kahit dumating ang time, biglang hindi mo yatang nakayanan. Huwag kang maniwala kay Romualdez. Si Romualdez, putang inay, papain ka lang yan. Katulad din ng ama niya, ipinapain lang yung ama mo. Ngayon, ikaw naman ngayon. Kasi, bulilyaso, bistado na nagngungut-ngut ka. Bistado na natatakot ka na siya ang magkumpirma na trip and go and trip. Nevertheless, but true to is na please like, share. Inop ko yung comment. Kaya mga gago. Lalo pasukan ka ng mga dilawan. Kunyari, puta, diehard silang BBM. Yung pala, malaman mo, pag in-scrutinize mo, puta, ay yung mga figura nila, Leni Robredo. Ay, binabati ko din pala si Sel Gemini. Sel Gemini! Kung nasasaktan ka man sa sinasabi ni Kuya Ed TV, dahil yan ang totoo. Hanggat may araw pa at panahon, magising ka sa katarantaduhan mo, Sel Gemini. Zone 2, Signal Village, Taguig. Saan ka malapit? Kanina? Kanina? Manalili? Cardones? Kasi si Pardiñas doon yung sa kabila eh. Sa kabila si Pardiñas. Thank you po Ma'am Angel. Thank you po. Thank you po. Saan? Thank you po Ma'am Angel. Salamat po. Marami pong salamat sa flowers. Saan? Saan ka doon? Malapit ka kila Lorono? Kila Centeno? Kila Pugata? Saan ka? Batang Signal to it's. Dabe, kung Batang Signal ka, sino ang OIC ng Signal bago itinalagang kapitan si Cardones? Kinsa? Okay. Wag lang tayo rito, kahit sabi mong akong bangag, akong gago, akong inutil, bobo ko, etc. Comment mo lang yan. Wala tayong personalan. Tapos, tayo, tanggapin natin ang totoo. Kung ikaw ay BBM, bilangin mo yung kamay mo. Anong accomplishment ni BBM? Ayuda? Sa kabilang panig,
sa mga Duterte, sino may accomplishment? Hindi magkasya sa monitoring ko. Ano lang, friends lang tayo. Ayaw, huwag kang magagali, huwag kayong, kung ano man ang bira ninyo sa social media, huwag yung personal na. Para bukas, nakangiti pa rin kayo pag abot nyo sa monitor nyo. Kaya, magandang araw, bayan. Ha? Sel Gemini, ng Zone 2, Signal Village, Taguig. Si Kuya Ed, ng Middle Street. Tako. Pero nandito na ako sa Mindanao ngayon. Balasub, maraming mahirap magsalita. Hindi na ako magsasalita kasi nakikita mo naman, nararamdaman mo naman, di ba? Taga-signal ka. Okay. Tapos bakbakan nila, di ba? Gigil na gigil sila kay Pastor Kibuloy. Samantalang klaro, di ba? Hindi pa convicted. Paratang pa lang, putang na, birahin nila, di ba? Ang laki. Kung sa kaso lang nahaharapin sa Kibuloy, doon sa mga opisyal, nakaputa, pag ano nyo, discharge without honor, tapos mabayad pa mo ba? Danyos perwisios. Di kayo nag-isip. Inantisipin nyo agad na mapapartihan kayo ng 2 million US dollar at saka makukuha nyo yung bulawan ni Kibuloy. Tanga ba si Kibuloy para ilibing lang doon ng kanyang bulawan kung may bulawan man? Wala bang nag-advise sa kanya na ilagay niya to sa bangko? Tanga po. Ako, ayoko talagang magmura ba, pero minsan, di ba, kahit sa kanta, nakakaputang na. Diba? Sobra, dito, magbait-baitan ka rito sa social media, sa pool ka. Tapos binakbakan pa tayo ng asawa ni Vilma Santos. Darna! Putang ina, ang nakuha niya, batong gago, si Rap Recto. Batong inutil ang putang ina si Rap Recto. Sukat ba naman? Di ba? Wala 30 billion, wala na. Dahan-dahan na itinasper sa House of Representatives under doon sa tinatawag na Tingog Party List, asawa ni Romualdez. Sus, putang ina. Ay, naman buhay. Oo. Bakit ganito ang ginagawa ninyo sa salapi ng bayan? Bakit na lang panloloko ang inyong ginagawa? Masaya ba kayong lumalamon kayo sa pera na inyong pinagnanakawan? Ate B, masaya ka ba na si Ralph Recto? Yung, Ding! Ralph! Ang bato! Sinisisti pa. Tinitirya pa. Mami. Pagsalitain nyo naman si Vilma Santos kung anong masasabi niya tungkol sa kadakilaang move ni Mr. Ralph Recto. Dinahandahan. Doon na lang daw sa premium magtata. Putang ina, wala na nga kayong ginawa. Kinamkam nyo na nga yung pera. Ginawa na lang talaga ninyong mailabas ninyo yung pera. Tapos tataasan nyo pa ng premium. Hindi kayo nahiya ba? Tigas ng mukha nyo ba? Puta, sobra kayo sa kakapalan ba? Wala, nabubuwang na kayo, mga gago na kayo ba? Lalo ka na, especially, Ding! Rap Recto! Ang bato! Tinitirya pa. Tangina, ganyan ang mga ganyan ang mga pahirap niya, tapos maghahangad kayo ng panunungkulan. Maghangad kayo ng panunungkulan sa gobyerno, no? Para lokohin ulit ang taong bayan. Nasarapan kayo sa pagnanakaw, munakaw na more, di ba? Nakaw pa more, putang ina nakaw, hanggang sa susunod buhay nyo na ang nanakawin ng taong bayan. Sarap niyong pagbababatuhin sa Plaza Miranda. Papa sa Liwasan Bonifacio kasi mas maganda. Malaki. Tsaka kitang-kita. Whole of the world. Kung kastiguin ka doon, hatawin ka doon ng latigo na 1,000. 1,000 lahat. Napunta sa misis ni Romualdez as part of the 4 barrel. Sinalim budget para sa itinago.
Lokohin ng taong bayan. Tingog party list. Tingog. Hindi maisog. Tingog. Paghatag ba, para bang ano ba, parang jukebox. Pag nilagyan ka ng picho, yun ang tingog nila. Pag nalagyan ka ng pera, mag-ingay ka. Para kang palaka sa bukid na naulanan ka. Sige, ngaw-ngaw. Koka. May pera pa. Alam mo? Nakakahiya kayo. Alam nyo, kasumpa-sumpa ang putang inang pamilya nito ni Romualdez ba? Walang ginawa sa bayan ba itong putang inang itong mga Romualdez ba? Sige nga be. Anong project nyo sa Leyte? Kung nagmamalasakit kayo, anong project nyo sa Cover Court? Eskwelahan? Tapos ang ninakaw nyo, 10 halaga ng eskwelahan tinayo nyo? Wow! Wala akong sound effect, kaya ako na lang gagawa. Labayan. Sa totoo lang. Kunin na kayo ni Lord. BBM, hanggat may panahon pa, BBM. Hanggat may panahon pa. Wag mo lang. Ka na kalabit kay Sandro. Utang na, hindi naman kayo magkamukha ni Sandro. Kalabit. Sabi nga nung kabats ko, baka, alam mo na, alam ko na, puta, noong pa, 1985 pa, destabilizer ko, 1986, destabilizer din, 1987, destabilizer na po, 1988 kudeta ni Robles, na magkapatid, together nakasama ni General yung 231 na mga ranger dito sa Surigao. Destabilizer pa rin. Yung kudeta ng Fort Marine Battalion 1989 na pinasok yung Villamor, destabilizer pa rin. 2004 sa Oakwood, destabilizer pa rin. Stand up ng 2006, stabilizer pa rin. 2008 Manila Peninsula Sig, destabilizer pa rin. Putang ina, hindi na tayo nabago. Destabilizer pa rin ang kinakaso nyo sa inang buhay. Stabilizer pa rin. Ginawa yan. Dinesisyonan yan. At nangyari yan. Dahil di ba alam niyo pagtuturing from senior to junior, yung young officer union, Soldiers of the Filipino People, Reform and Forces Movement. So ang tawag niyan, RAM, SFP, then you. Pero ituring tayo ng mga kasama natin, mga kabaro natin, disabilay, tangina, porkit ba active kayo ngayon? At kami solong na. Destabilizer na kami ngayon. Pero sige lang, nakakaintindi naman kami. Kasi pag-retire nyo, kung makaka-retire kayo, pag-retire nyo, civilian na kayo, anong tawag sa inyo? Wala. Pero kami, tawag sa amin, destabilizer. Fuck you. Tangina naman, Kami, mga comrades, kung akusasyon ninyo kami stabilizer dahil sa totoo ang aming sinasabi sa katayuan natin ng ating gobyerno ngayon, na ating pulpul na pamahalaan ni BBM, na puro mga pagnanakaw. Huwag niyo sabihin, hindi ninyo alam na talamak ang nakawan. Huwag niyong sabihin na hindi niyo nakikita na walang tunay na programa sa Panguluhan. Walang aksyon.
Isama mo pa yung putang ina 5,500 na yan na floodway control. Yan ang mahirap eh. Kapag baha ang bahay nyo, ching. Lalo dyan sa Libis. Sa Aguinaldo. Puta kayo na puta. Para kayong mga palakambukin na naulanan sa bukit. Kokak. Siging kokak nyo. Kasi baha pa. Pero nang hindi na baha. Peace be with you. Kengkoy. Yung ano ba? Sundalo mo. Pakasundalo mo. Kung anong totoo, kung ano yung pinaglaban, o ano yung pinisunumpaan natin sa batas at Republika ng Pilipinas, yung kayo, hindi yung... Alam nyo naman eh. Nung una pa, alam nyo. Diyos ko, tangina. Alam nyo naman, 1980 pa, alam nyo na eh. Kaya nga sabi ko nga, doon sa isang kabaro natin, na kung tawagin kami, destabilizer, sir, hindi namin narinig yan noon. Noong 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 2004, 2006, and 2008. Hindi namin narinig yan. Pero ngayon, destabilizer. Samahan mo na ng equalizer, whooper, mid-range, para na magmukha kami speaker. Di, meron tayo, one sound system. Bacheng. Sa mga class of 84, 85, 86, 87, na nandyan pa. Taong bayan na tayo pag-retire. Taong bayan. Pag sinabing destabilizer ka, you are on the position that you have also a counterpower that can provide. You are in inactive service. Distab. Pero kung civilian ka na, tinig ka na ng bayan. Tinig ka na ng taong bayan. Kasi ang ipinaglalaban na lang natin dito, without using your arm, without no authority to have arm, is our voice. And we have to wait the consolidate time precisely that we will be the one. Kung magkakaroon tayo ng persang pagsasanib doon pala. Mahirap, di ba? Sakit. Sa likod nito alam namin, Bats, alam namin nangyayari, alam namin, napapanood nga namin. Di ba? Itong mga grupo ni General Mascareñas, itong grupo ni Colonel Dado, ito pang grupo itong isa ni Kuya Ed, mga destabilizer to. Ulokoy. Kami, wala kami good action ni General. Wala rin kami ni Colonel. Wala. Pero nagsasaling kami sa lahat ng video, binabasa namin, tinitignan namin, kinoconsolidate namin kung tama ba, precisely ba. We are in one concern. Pero we are in one concern eh. We are in one concern. What happened? Hindi rin kayo concerned. Kasi nga, nag-uniforme pa mo. Kasi nga, nampay sahod. Pero pag one star na mo, wala na mo. Wala nang pumapansin, wala nang sumasaludo sa'yo, at wala nang bumabati sa'yo bilang sinyo. Tangina. Para kang, nung una, tapang-tapang mo, sigang-siga ka, konting utot lang, wala ka lang sa serbisyo. Hindi ka na makabasag pinggan. Hindi kami ganun. Kaya nga kahit may arthritis, kahit may rheuma, mataas ang uric, isip gawa ng paraan. Saan ba tayo makakatulong sa taong bayan? Ano ba kailangan ng taong bayan? Yung boses, yung mangunguna, unahan natin. Ano pa bang iano mo? Ano pa ba ikakatakot mo? Duwag naman tayo ngayon. Wala tayong katapang-tapang. Ang problema, baka maurot ang tapang, kuya. Mahurot ang takot. Di ba? Baka mahurot ang takot eh.
Oh, tanggap po namin, alam naman namin, grabe, binabatikos kami sa kabila, ganyan, destabilizer yan. Pero, pag nakita-kita kami nila General tsaka ni Carlos, sabi niya, ha? Ikaw mo to, big boy, puti. Ha? Ay nga sabi nga ni Colonel agad saan ba yan? Anong kudate na ba siya naman yan? Ha? Ang galit din siya pero sir, ako na yan sir, ako naman ang ano, hindi! Pakwal. Proteksyonan ngayon at isa po ang Kuya Ed sa programang yan, hindi lang po ako, si Colonel Dado, si General Mascareñas, magkakaano, pero hindi pa po kami nag-uusap, hindi pa kami nag-meet kasi nasa Manila ata yung mga yan, nandito ko sa Bukidnon. Whatsoever, sabi nga nila andito, pero sige lang po, ang sa amin lang, magkakabila man kami, jaybanger man me, pero nagkakaisa po kami na matulungan ng taong bayan. Sa tinig lang, kahit sa tinig lamang po. Kasi hindi naman namin kayang ibigay ang isang kabanyong bigas o pagkain niya 1 kilo. Pero ang makita nyo na meron kayong kakampi at may nagbibigay ng mga positive sign o positive information, siyempre, nakakalaki na rin po ng kalooban na, katayo, kita mo, sila mga dating sundalo o sila mga retired o ito sa mga sila pero kita mo hindi sila nagsasawa na tulungan tayo etc. Di ba nakakalaki ng puso kaysa yung putang na nag-retire ka tapos ni kapitbahay mo walang nakakaalam sa'yo na sundalo ka pala dati tapos wala ka man lang tinig nagkaguluhan na puta wala ka man lang. Katulad yung army na nag-retire putang na sa una daw puta siga yung putang ina. Pag nalalasing sige mo to putang ina ubos ang magasin nagagalit yung unit commander niya putang ina nang mag-retire lang putang ina ni laro ang pusil hindi na makakapit hindi na makabuto. Tapos nakakabalibaga na, nagkakarayot na, nagkakagulo na yung mga bata sa cover court. Wala, tahimik na siya. Wala siya. No, baka makurot ako. Mataas na yung high blood ko. Mataas na yung uric. Bayan, magkaisa po tayo ng boses at tinig para kahit ano pang sabihin sa atin, destabilizer ba? Kung destabilizer, samahan pa nila ni equalizer. Pero hindi na po tama at hindi na po matuwid ang kanilang panunungkulan. Napaka-eksperto na po nila solvin ang problema regarding sa pagnanakaw. Napakagaling po nilang magnakaw. At